Sa isang maliit na barangay, sa lalawigan ng Batangas, doon lumaki si Marco, isang batang may matapang na pangarap sa kabila ng pahirapan. Ipinanganak siya sa isang simpleng pamilya, kung saan ang kanyang ina, si Aling Nena, ang nag-iisang tagapagtaguyod. Wala siyang ama, kaya naman mas lumalim ang responsibilidad ng kanyang ina para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Marco, kumain ka na ha? Baka malate ka sa eskwela, tawag ni Aling Nena habang naglalagay ng kanin sa pinggan. Opo, Nay. Salamat po, sagot ni Marco habang mabilis na kumakain ng sinangag na may itlog. Hindi naging madali ang buhay para kay Marco. Sa murang edad, natutunan na niyang magtiyaga at magpursige. Araw-araw siyang pumapasok sa pampublikong paaralan, kung saan ang mga kaklase niya ay halos nagmumula rin sa kaparehong kalagayan. Ngunit hindi ito naging hadlang upang mangarap. Ano balita, Marco? Kakayanin mo ba ang final exam bukas? Tanong ni June, isang kaibigan niya sa eskwela. Oo, kakayanin naman. Tatapusin ko to para makaalis tayo rito balang araw. Sagot ni Marco na may ngiting puno ng determinasyon. Palibhasa'y nakatira sa isang maliit na kubo sa gilid ng ilog. Madalas na may problema sa kuryente at tubig. Ngunit kahit ganoon, hindi nawawalan ng saya ang pamilya ni Marco. Lagi silang nagtutulungan ni Aling Nena, lalo na tuwing gabi pagkatapos ng trabaho. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa gilid ng kanilang kubo, nagbahagi si Aling Nena ng mga pangarap niya para sa anak. Marco, anak, alam kong hirap ang pinagdadaanan natin, pero sana, matapos mo ang pag-aaral mo, makakapagtrabaho ka na ng maayos. Gusto kong hindi mo na maranasan ang buhay na ito, malumanay na sabi ni Aling Nena. Tumango si Marco, pilit itinago ang pag-iyak sa kanyang mga mata. Nay, pangako ko po, gagawin ko ang lahat para sa atin. Sa kabila ng mga pagsubok, naging matatag si Marco. Isang araw, napansin ng kanilang guro sa paaralan na may kakaiba sa kanyang determinasyon at sipag. Kaya't noong siya ay nasa huling taon na ng high school, inirekomenda siya para sa isang scholarship program sa isang universidad sa lungsod. Nakikita namin na may potensyal kang makatapos, Marco, kaya bibigyan ka namin ng pagkakataon, sabi ni Ma'am Lisa, ang kanilang guro. Hindi makapaniwala si Marco. Nanginig ang kanyang mga kamay habang tinatanggap ang sulat ng scholarship. Salamat po, ma'am. Hindi ko po kayo bibiguin. Dumating ang araw ng paglipat niya sa lungsod upang simulan ang kolehiyo. Bitbit niya ang pangarap ng kanyang ina at ang mga aral na natutunan mula sa kanyang pagkabata. Sa bagong mundo na iyon, marami siyang nakita na kakaiba sa kanyang dating buhay. Maraming oportunidad, ngunit may kasama ring malaking hamon. Sa unang araw niya sa universidad, naglakad siya sa campus na puno ng mga estudyanteng nakabihis ng mga mamahaling gamit at gamit ang latest gadgets. Naiisip niyang kailan kaya siya makakaabot sa ganitong klase ng buhay. Pare, saan ba tong classroom natin? Tanong ni Marco sa isang kaklase. Ay, nasa building A yan, likod ng library. Sagot ng kaklase na si Tony, isang estudyanteng galing sa mayayamang pamilya. Wow, ang ganda dito. Ang laki ng campus, bulong ni Marco sa sarili. Hindi naging madali ang pagsabay sa bilis ng buhay sa lungsod. Sa mga unang linggo, naparamdam siya ng culture shock. Minsan, napapaisip siya kung sapat ba ang kanyang kaalaman at kakayahan para makipagsabayan sa mga kaklase. Marco, gusto mo bang sumali sa student council? Maraming matututunan doon, alok ni Tony. Aba, gusto ko po, pero baka hindi ako makasabay. Sagot ni Marco na may halong kaba. Subukan mo lang, huwag kang matakot, aniya. Habang nag-aaral, nagtatrabaho rin si Marco bilang part-time waiter sa isang maliit na kapehan malapit sa universidad. Sa kabila ng pagod, masaya siyang nakakatulong sa gastusin ng pamilya. Isang gabi habang nagbabantay siya sa counter, napansin niya ang isang grupo ng mga estudyante na nagtatawanan habang nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano sa buhay. Balang araw, makukuha ko rin yan, naisip ni Marco habang pinagmamasdan ng mga ito. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang loob ni Marco. Natutunan niyang pahalagahan ang bawat pagkakataon at huwag magpadala sa takot. Bagamat malayo ang agwat ng buhay niya sa ibang estudyante, hindi siya nawalan ng pag-asa.
Isang gabi, tinawagan siya ng kanyang ina sa bahay. "Marco, umusta ka na anak? Kailangan mo ba ng pera?" tanong ni Aling Nena. "Okay po, Nay, kaya ko naman dito." "Huwag po kayong mag-alala," sagot ni Marco habang nakapingin sa bintana ng kanyang maliit na dorm. "Alam kong kaya mo yan, anak. Lagi kong dasalang tagumpay mo," sagot ng ina. Ang mga simpleng pag-uusap na iyon ang nagpapatibay kay Marco sa araw-araw na laban. Hindi man madali, alam niya na hindi siya nag-iisa. Sa kanyang puso, naniniwala siyang darating ang araw na makakaahon siya sa kahirapan. Hindi lang para sa sarili kundi para sa kanyang ina at sa lahat ng taong nagmahal at sumuporta sa kanya. At dito nagsisimula ang kwento ni Marco, ang batang may pangarap, ang batang handang lumaban sa mga hamon ng buhay upang maabot ang bituin. Pagpasok ni Marco sa lungsod ay parang bagong mundo ang sumalubong sa kanya, puno ng mga ilaw, sasakyan at mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Hindi ito ang kanyang nakasanayang kapaligiran sa maliit nilang barangay. Sa bawat hakbang na tinatahak niya patungo sa unibersidad, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Hindi lamang ito basta pagsisimula ng kolehiyo, kundi pagharap sa malaking hamon upang makamit ang pangarap. Hindi nagtagal, naranasan ni Marco ang tinatawag na culture shock. Sa mga unang araw, ang iba't ibang mukha ng lungsod ang naging dahilan ng kanyang pagkabigla. Sa paligid niya, makikita ang mga estudyanteng may mga mamahaling gadget, mga modernong damit, at mga luxury car na nagdadala ng kanilang mga mayayamang pamilya. Hindi niya maiwasang ikumpara ito sa simpleng buhay niya sa probinsya. "Pare, di ba ang dami ng tao dito?" "Nakakapanibago," sabi ni Marco habang naglalakad siya kasama si Tony, ang kaklaseng naging kaibigan niya. "Oo, dito talaga iba ang mundo. Pero huwag kang mag-alala, makakasanayan mo rin ito," sagot ni Tony na tila komportable na sa lungsod. Sa kabila ng mga bagay na ito, sinubukan ni Marco na huwag magpatalo sa kanyang mga kaba. Nagsimula siyang maghanap ng part-time na trabaho upang mga tulong sa gastusin sa eskwela at sa araw-araw nilang pangangailangan sa bahay. Isang gabi, habang naghahanap ng trabaho, nakapunta siya sa isang maliit na kapehan sa tabi ng unibersidad. "Kumusta? Naghahanap ka ba ng trabaho?" tanong ng may-ari ng kapehan na si Mang Danny. "Opo, Mang. Pwede po ba akong mag-apply bilang waiter?" sagot ni Marco na may pag-asa sa kanyang tinig. "Sigurado? Mahirap ito, pero kaya mo yan kung gusto mo," paalala ni Mang Danny. Tinanggap si Marco agad bilang part-time waiter. Hindi naging madali ang unang linggo dahil sa kakulangan niya, sa karanasan at sa bilis ng takbo ng trabaho sa lungsod. Ngunit dahil sa sipag at determinasyon, unti-unti siyang nakasabay. Habang nagtatrabaho sa kapehan, nakilala niya ang iba pang estudyante na may mga pangarap tulad niya. Hindi lahat ay mayaman, tulad ng ilan sa kanyang mga kaklase. Ngunit ang kanilang mga kwento ay nagbibigay lakas at inspirasyon kay Marco. "Hindi basta-basta dito sa lungsod, pero kaya natin to," sabi ni Mara, isang kaibigan na kapwa nagtatrabaho habang nag-aaral. "Oo, kailangan lang talaga ng tiyaga," tugon ni Marco. Bumalik naman si Marco sa unibersidad upang harapin ang mga klase. Sa mga unang linggo, pakiramdam niya ay nahuhuli siya sa mga usapan dahil kakaiba ang mga background ng kanyang mga kaklase. May mga pagkakataon na nahihirapan siyang makipagsabayan. "Marco, alam mo ba yung topic sa economics? Parang mahirap to," tanong ni Tony sa isang study session. "Hindi pa masyado. Kailangan ko pang mag-review ng husto," sagot ni Marco na may halong pag-aalala. Ngunit kahit ganoon, hindi siya nawala ng pag-asa. Ginagamit niya ang bawat pagkakataon para matuto, lalo na mula sa mga kaklase at sa mga libro sa library. Sa kabila ng lahat, may mga pagkakataon din na nakaramdam si Marco ng kalungkutan at pangungulila. Namimiss niya ang kanyang ina at ang simpleng buhay sa probinsya. Isang gabi, tumawag siya kay Aling Nena. "Nay, miss na po kita," sambit ni Marco habang hawak ang telepono. "Anak, nandito lang ako palagi para sa'yo. Malakas ka, kaya mo yan," sagot ng ina na puno ng pagmamahal. Ang mga pag-uusap na ito ang nagbibigay lakas sa kanya upang magpatuloy sa kabila ng pagod at hirap. Sa paglipas na mga buwan,
unti-unting nakabuo si Marco ng mga bagong kaibigan at naging bahagi ng mas malawak na komunidad ng unibersidad. Nakadama siya ng pag-asa at excitement dahil sa mga oportunidad na bukas para sa kanya. Isang araw, inimbitahan siya ni Tony na sumali sa isang volunteer group ng paaralan na tumutulong sa mga mahihirap na komunidad. Marco, gusto kong makilala mo ang mga tao na nakakatulong kami. Maraming aral ang matututunan mo dito, ani Tony. Hindi nagdalawang isip si Marco. Inanggap niya ang alok at doon niya unti-unting naranasan ang iba't ibang kwento ng buhay na mas malalim pa kaysa sa kanyang nakaraan. Alam mo, Marco, hindi tayo nag-iisa sa mga pagsubok, paliwanag ni Mara, isa pang miyembro ng grupo. Salamat sa inyo dahil dito mas lalo kong naintindihan ang halaga ng pagtulong. Tugon ni Marco. Sa mga panahong ito, nadagdagan ang determinasyon ni Marco hindi lamang para sa kanyang sariling pangarap kundi para makatulong sa mga taong katulad niya. Habang tumatagal, natutunan niya rin ang kahalagahan ng balanse sa buhay, ang pag-aaral, pagtatrabaho at pagiging bukas sa mga bagong karanasan. Naging mas matatag siya, hindi lang dahil sa kanyang mga tagumpay, kundi dahil sa mga pagkukulang at pagkakamaling natutunan niya. Marco, ang galing mo, hindi mo hinayaang malugmok ka sa mga problema. Papuri ng kanilang propesor matapos ang isang grupo presentasyon. Salamat po, sir. Pinipilit ko pong huwag sumuko. Sagot ni Marco na may pagkamakumbaba. Hindi naging madali ang paglalakbay na ito. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nagiging handa para sa mas malalaking hamon na darating. Ang lungsod, bagamat puno ng mga bagong pagsubok, ay naging tahanan niya na rin. At sa mga gabing tahimik siyang naglalakad pauwi mula sa trabaho. Paulit-ulit niyang iniisip, hindi pa ito ang dulo. Mas marami pa akong dapat gawin para sa sarili ko at para sa pamilya. Dito nasisimulan ang panibagong kabanata sa buhay ni Marco. Isang batang nagmula sa simpleng lugar, handang harapin ang masalimuot na mundo ng lungsod. Dala ang pag-asa at determinasyon na balang araw, mararating niya ang mga bituin. Sa gitna ng kanyang paglalakbay sa lungsod, isang oportunidad ang dumating na tila hindi niya inaasahan. Isang gabi sa isang charity event na ginanap sa isang malawak na hotel sa lungsod, nakilala ni Marco si Ginoo Reyes. Isang bilyonaryong kilala sa kanyang tagumpay sa negosyo at pagtulong sa kapwa. Na-invite si Marco bilang isa sa mga voluntaryo ng unibersidad na tumulong sa paghahanda ng event. Bagamat nag-aalangan siya dahil ito ang unang pagkakataong makikita niya ang mundo ng mga mayayaman ng personal, pinilit niyang lumahok. Nakakabilib ka, Marco. Hindi lahat ng estudyante ay handang tumulong sa ganitong mga okasyon, sabi ni Tony, na kasama rin niya sa event. Salamat, Tony. Gusto ko lang makatulong, sagot ni Marco na may ngiting bahagya. Habang nag-aayos ng mga gamit, napansin ni Marco ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang sulok, tahimik ngunit may aura ng kapangyarihan. Siya ay si Ginoo Reyes. Lumapit si Tony kay Marco at ngumiti. Yan si Ginoo Reyes, ang may-ari ng kumpanyang pinapasukan mo balang araw. Hindi makapaniwala si Marco. Sino siya? Ang laki ng tingin ko sa kanya. Isa siya sa pinakamayamang tao sa bansa. Pero ang totoo, simple lang siya sa personal, paliwanag ni Tony. Hindi nagtagal, napadpad si Marco sa tabi ni Ginoo Reyes nang tawagin sila upang maghatid ng mga kagamitan. Dito nagsimula ang kanilang unang palitan ng salita. Anak, ano ang pangalan mo? Tanong ni Ginoo Reyes habang tinitingnan si Marco. Marco po, sir, sagot nito ng may paggalang. Maganda ang ngiti mo, Marco. Ano ang pangarap mo? Tanong muli ni Ginoo Reyes na tila interesado. Sir, gusto ko pong makatapos ng kolehiyo at makatulong sa pamilya ko. Pangarap ko pong makahanap ng trabaho na makakapag-angat sa amin. Sagot ni Marco ng tatat. Napangiti si Ginoo Reyes. Tulad ko dati, nagsimula rin ako sa maliit. Mahalaga ang pangarap at higit sa lahat, ang sipag at tiyaga. Dito naisip ni Marco na hindi lamang tagumpay sa negosyo ang nagawa ni Ginoo Reyes, kundi pati na rin ang pagiging inspirasyon sa iba. Habang tumatagal ang event, napansin ni Marco kung paano kumikilos si Ginoo Reyes. Simple ngunit maingat sa bawat salita at kilos. Hindi siya arogante,
bagkus ay mahinahon at mapagpakumbaba. Pagkatapos ng event, nagkaroon ng pagkakataon si Marco na makausap ng mas matagal si Ginoo Reyes. Marco, gusto kitang anyayahan na mag-apply sa kumpanya ko kapag natapos mo ang kolehiyo, alok ni Ginoo Reyes. Hindi maitago ni Marco ang pagkasabik. Talaga po sir, maraming salamat po, ipagpapatuloy ko po ang pagsisikap. Alam kong kaya mo yan, sagot ni Ginoo Reyes. Mula noon, unti-unting naging inspirasyon ni Marco si Ginoo Reyes. Natutunan niya hindi lamang ang kahalagahan ng edukasyon, kundi pati ang pagkakaroon ng magandang puso sa kabila ng tagumpay. Sa kanyang puso, lumaki ang determinasyon na magtrabaho sa kumpanya ng bilyonaryo upang mas mapalapit sa pangarap na makatulong sa pamilya at sa mga nangangailangan. Makalipas ang ilang taon, nakapagtapos si Marco ng kolehiyo sa tulong ng scholarship at suporta ng kanyang ina. Sinimulan niya ang kanyang unang araw sa trabaho sa kumpanya ni Ginoo Reyes, puno ng pag-asa at pangarap. Hindi naging madali ang unang buwan sa kumpanya. Maraming bagong bagay ang kailangang matutunan. Ngunit lagi niyang iniisip ang mga aral na natutunan mula kay Ginoo Reyes, ang pagiging mapagpakumbaba, matiyaga at may malasakit sa kapwa. Isang araw, habang naglilibot sa opisina, nakilala ni Marco ang mga empleyado na magiging kanyang mga kasamahan. May mga pagkakataon na nahirapan siyang makipagsabayan dahil sa agwat ng karanasan at edukasyon. Ngunit hindi siya sumuko. Marco, kailangan mo lang maging matiyaga. Dito, ang teamwork ang mahalaga. Payo ni Liza, isa sa mga team leaders. Salamat po, sis. Sisikapin ko po, sagot ni Marco. Habang lumalalim ang panahon, nakilala niya ang mga taong may iba't ibang kwento sa kumpanya. May mga taong may mabubuting intensyon at mayroon din namang nagtatago ng mga lihim. Hindi man niya agad namalayan, unti-unti nang sumisimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi lamang bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao na may puso para sa pagbabago at hustisya. Ang pagkilala kay Ginoo Reyes ang naging simula ng panibagong pag-asa ni Marco. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang nakatayo sa sariling mga paa, handang harapin ang mga pagsubok na darating. Hindi nagtagal, nang magsimula na si Marco sa kanyang trabaho sa kumpanya ni Ginoo Reyes, agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya sa loob ng opisina. Sa labas, maganda at maayos ang mapagusali, puno ng mga high-tech na kagamitan. Ngunit sa loob, iba ang takbo ng mundo. May mga tinig na nag-uusap sa mga sulok, mga lihim na galaw, at mga matang tahimik na sumusubaybay. Dito nagsimula ang unang hamon ni Marco sa kanyang bagong mundo. Sa mga unang linggo, nagtatrabaho siya ng husto upang ipakita ang kanyang galing. Sinisikap niyang matuto mula sa kanyang mga kasamahan at sundin ang mga alituntunin ng kumpanya. Ngunit unti-unti niyang napansin na hindi lahat ng bagay ay ganoon kasimple. May mga bagay na hindi niya maunawaan at mga desisyong parang pinipilit itago sa mga ordinaryong empleyado. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga dokumento, napansin niyang may mga papel na biglang nawawala sa kanyang mesa. Nang tanungin niya ang isang katrabaho, tahimik lang ito at hindi nagsabi ng anuman. Siguro ay napagkamalan lang, ang sabi ni Marco sa sarili. Ngunit hindi lang iyon ang mga kakaibang pangyayari. May mga pagkakataon na parang may mga usapan sa likod ng kanyang mga likod. Ano ba kaya ang pinagtatalunan nila? Iniisip niya habang nakikinig sa mga bulong sa opisina. Napagtanto niya rin na may pagkakaiba ang trato sa mga empleyado depende sa posisyon. Parang may pabor-paboran dito, napansin niya. Sa isang meeting, nakitang pinapaboran ang mga anak o kamag-anak ng mga mayayamang tao, habang ang mga karaniwang empleyado ay halos hindi pinapansin. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nawala ng pag-asa. Kahit ganon, gagawin ko pa rin ang tama, bulong ni Marco sa sarili. Hindi rin naiwasan na magkaroon siya ng pakikipagsabayan sa mabilis na takbo ng trabaho. Marco, kailangan nating matapos ito bago maghating gabi, bili ni Liza, ang kanyang team leader. Oo, sisikapin ko po, tugon niya habang pinupuno ang mga ulat. Naramdaman ni Marco ang matinding pressure, lalo na kapag may mga mahahalagang proyekto. Minsan,
ay hindi niya maiwasang mapagod at magtanong kung kaya ba niya ito. Ngunit tuwing naiisip niya ang kanyang ina at ang mga pangarap niya, lalo siyang napapalakas. Anak, kaya mo yan, hindi ka nag-iisa. Laging paalala ni Aling Nena sa mga tawag nila. Hindi lamang trabaho ang naging hamon ni Marco kundi pati na rin ang interpersonal relationships. May mga empleyadong palakaibigan at tumutulong, ngunit may ilan ding tila may sariling agenda. Naging mahirap para sa kanya ang maniwala sa ibang tao. Marco, huwag kang masyadong magtiwala agad. Sabi ni Tony na dating niyang kaklase at naging contact sa lungsod. Pero gusto ko rin naman na magkaroon ng mga tunay na kaibigan dito, sagot ni Marco. Habang lumalalim ang kanyang pagkakakilala sa kumpanya, napansin niyang may mga hindi pagkakaunawaan at tensyon sa mga empleyado. May mga palihim na usapan tungkol sa mga desisyon ng management na hindi patas. Isang gabi, habang nag-overtime siya sa opisina, napansin niyang may mga dokumento sa desktop ng isang manager na hindi niya maintindihan. May mga salitang confidential at restricted na nagpapahiwatig na may mga bagay na itinatago. Dapat ba akong magtanong o hayaan na lang ito? Tanong niya sa sarili habang nanginginig ang kamay sa takot. Sa kabilang banda, naramdaman niya ang diskriminasyon sa ilang pagkakataon. Minsan, hindi siya binigyan ng pagkakataon sa mga proyekto dahil sa kanyang simpleng background. Marco, ang hirap talagang sumabay dito. Reklamo niya sa sarili. Ngunit, sa halip na mawalan ng loob, ginamit niya ito bilang motibasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang trabaho. Isang araw, sa isang team meeting, tinanong siya ni Gino Reyes na dumalo na para sa iba ay normal lang, pero para kay Marco ay malaking pagkakataon. Marco, ano ang opinyon mo tungkol sa plano ng kumpanya para sa expansion? Tanong ni Gino Reyes. Nabigla si Marco. Sir, sa tingin ko po, dapat nating pag-aralan ng mabuti ang epekto nito sa mga empleyado at sa mga lokal na komunidad. Maingat niyang sagot. Napansin niya na may mga nakatingin ng may interes sa sinabi niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may boses siya sa loob ng kumpanya. Ngunit hindi rin mawawala ang mga pagdududa. May mga kasamahan siyang pila ayaw makita ang kanyang pagusbong. Huwag kang magtiwala ng sobra, bulong ni Tony sa kanya. Hindi naging madali ang mga araw ni Marco sa trabaho. May mga pagkakataong gusto na niyang sumuko, ngunit paulit-ulit niyang naaalala ang mga pangako sa kanyang sarili at sa ina. Isang gabi, habang pauwi na, tumawag si Aling Nena sa telepono. Anak, kamusta ang trabaho? Huwag kang masyadong ma-stress ha? Okay lang po, Nay. Medyo mahirap lang talaga, pero kakayanin ko. Sagot ni Marco habang napatitig sa ilaw ng mga sasakyan sa lansangan. Alam kong malakas ka, anak. Lagi kong dasal ang tagumpay mo, paalala ni Aling Nena. Sa kabila ng mga pagsubok, unti-unting natutunan ni Marco na maging matatag at maingat. Naintindihan niyang hindi lahat ng bagay ay ganoon kasimple sa mundo ng mga may kapangyarihan at pera. Ngunit naniniwala siya na sa pamamagitan ng sipag, katapatan at tamang prinsipyo, malalampasan niya ang mga hamon. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikita ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili at ang kahalagahan ng tapang upang harapin ang mga unos ng buhay. Dito nagsimula ang bagong yugto ng kanyang paglalakbay. Ang pagharap sa mga pagsubok na hindi lang basta trabaho, kundi mga hamon ng buhay sa isang mundong puno ng lihim, intriga at laban para sa hustisya. Hindi nagtagal ay nagsimulang maramdaman ni Marco na may malalim na problema na unti-unting sumisiklab sa loob ng kumpanya ni Ginoo Reyes. Hindi ito ang simpleng hamon sa trabaho na inaasahan niya, kundi isang masalimuot na issue. Ang kumpanyang noon ay tila simbolo ng tagumpay at integridad, ay nagkaroon ng mga lihim na naglalagay ng mga empleyado at pati na rin ang mismong Ginoo Reyes sa alanganin. Mula sa mga nakikinig siyang usapan sa mga bulwagan hanggang sa mga lihim na pagtitipon ng ilang mga opisyal, unti-unting lumilitaw ang mga tsismis tungkol sa katiwalian. May mga balita na hindi lahat ng kita ay napupunta sa tamang mga tao, na ipasa sa kanya ng isang tahimik na katabaho.
Hindi agad naniwala si Marco, pero ang mga paratang ay hindi na maikakaila. Pero paano ito nangyayari, Tony? Parang imposible na may ganitong mga gawain dito. Tanong ni Marco sa kanyang kaibigan. Anak, hindi lahat ng bagay ay nakikita sa ibabaw. Dapat maging maingat ka, sagot ni Tony ng may seryosong tono. Ang pagdududa ay naging isang malaking hamon sa isip ni Marco. Sa isang banda, ayaw niyang maniwala na ang kumpanyang kanyang pinapasukan ay may mga irregularidad. Sa kabilang banda, may mga palatandaan na hindi niya pwedeng balewalain. Napansin niyang tila may hindi pagkakatugma ang mga ulat sa mga dokumento. May mga bilang na kulang, may mga kontrata na hindi sumunod sa proseso, at may mga transaksyon na hindi malinaw ang pinagmilan. Sa tuwing susubukan niyang itanong ito, nakakaramdam siya ng malamig na pagtanggi mula sa ilan sa mga mas nakakataas. Mukhang hindi pwede dito magtanong ng basta-basta, Marco, babala ni Lisa sa isang private na usapan. Ano ang gagawin ko, sis? Ayoko naman maging bulok ako, sagot ni Marco na puno ng kaba. Naging mahirap ang kanyang sitwasyon dahil sa dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ng katotohanan at ang mundo ng panlilinlang. Ang kanyang tiwala sa mga kasama ay unti-unting nauubos, ngunit hindi siya nagpapadala sa takot. Isang gabi, habang nag-iisa sa opisina, nakakita siya ng mga email na naglalaman ng mga lihim na usapan tungkol sa mga pondo na inililihim mula sa mga awtoridad. Paano ba ito magtatapos? Ang tanong niya habang pinagmamasdan ang screen. Sa kabila ng lahat, may mga pagkakataon na hinahawakan niya ang mga paalala mula sa kanyang ina. Marco, lagi mong tatandaan, ang katotohanan ang iyong sandigan. Iyon ang paulit-ulit na sinabi ni Aling Nena sa kanya. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa kanyang mga obserbasyon. May mga tao sa kumpanya na pinipilit balewalain ang mga issue o pinoprotektahan ang mga sangkot. Nakaramdam si Marco ng kalungkutan nang malaman niyang may mga taong handang isakripisyo ang tama para sa pansariling kapakinabangan. Isang araw, habang naglalakad siya sa hallway, may narinig siyang usapan mula sa dalawang opisyal na nagbabalak magtago ng ebidensya. Dapat nating mabilisang ayusin ito bago malaman ni Ginoo Reyes. Sabi ng isa, dito niya naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi na ito simpleng usapin ng trabaho, kundi ng moralidad at prinsipyo. Minsan, nakaramdam si Marco ng pag-alinlangan sa sarili. Baka ako ang mali, baka ako ang nagpapasobra, ang kanyang mga iniisip. Pero nang makita niya ang reaksyon ng mga kasamahan sa mga pinaghihinalaang katiwalian, lalo siyang napilitang magpatuloy sa kanyang pagtuklas ng katotohanan. Hindi rin nakatulong ang mga pagdududa sa mga liderato. May mga pagkakataon na tila may dalawang mukha ang mga nasa taas. Sa harap ay mabait at matuwid, ngunit sa likod ay may mga lihim na pakana. Ang paglalakad ni Marco sa trabaho ay naging mapanganib dahil sa mga sulyap na puno ng babala at mga lihim na mensahe na hindi niya maintindihan. Mag-ingat ka, Marco. Hindi lahat ay nakakaibigan dito, sabi ni Pony sa isang pagkakataon. Dahil dito, unti-unting nagbadi ang pananaw ni Marco sa mga tao sa paligid. Hindi na siya basta-basta nagtitiwala, ngunit nanatili siyang bukas sa posibilidad ng pagbabago. Sa gitna ng mga pag-aalinlangan, sinimulan ni Marco ang pag-iimbestiga sa mga pinaghihinalaang katiwalian. Gumamit siya ng maingat na palamaraan upang makakuha ng mga ebidensya ng hindi nagdudulot ng panganib sa sarili. Nalaman niya na may mga taong nasa mataas na posisyon na ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang manipulahin ang kumpanya para sa pansariling interes. Sa isang pagkakataon, nasaksihan niya ang isang pagpupulong kung saan pinag-uusapan ang mga iligal na transaksyon. Dapat nating tapusin ito ng mabilis bago magulo, sabi ng isa sa mga opisyal. Hindi na nagdalawang isip si Marco na kailangan niyang ipaalam ito kay Ginoo Reyes. Ngunit natatakot siya sa magiging reaksyon. Paano kung hindi siya maniwala? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot, tinanggap niya ang katotohanan na hindi siya pwedeng manahimik. Kahit mahirap, kailangan kong tumayo para sa tama. Bulong niya. Sa tulong ng ilang tapat na kaibigan,
Nagsimula siyang magplano kung paano haharapin ang malaking problema. Alam niyang ito na ang simula ng isang laban na maaaring magbago sa takbo ng kanyang buhay at pati na rin ng buong kumpanya. Habang patuloy si Marco sa kanyang tahimik na pagsisiyasat sa mga kakaibang nangyayari sa loob ng kumpanya, unti-unting lumitaw ang mga unang palatandaan ng mas malalim na lihim na bumabalot sa mga pasilidad at pauhan ng opisina. Sa bawat araw na lumilipas, nadarama niya na hindi lamang simpleng katiwalian ang kanyang haharapin, kundi isang masalimuot na network ng paniniktik at panlilinlang. Isang gabi, habang nagtatrabaho sa labis na katahimikan ng opisina, napansin ni Marco ang kakaibang ilaw na nagmumula sa kisame ng isang conference room. Napalapit siya at nakita ang isang maliit na butas na parang may nakatagong kamera sa likod ng isang smoke detector. Hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nakita. Paano nangyari ito? Bakit may kamera sa ganitong lugar? Tanong ni Marco sa sarili habang pinagmamasdan ang device na iyon. Dala ng takot at pagkabahala, inuntahan niya si Liza upang ipakita ang kanyang nadiskubre. Ngunit sa halip na tumulong, nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang team leader. Marco, baka may paliwanag yan. Huwag ka munang magmadaling husgahan, sabi ni Liza nang medyo nag-aalangan. Ngunit sa puso ni Marco, alam niyang may malalim na dahilan kung bakit may ganitong klaseng surveillance sa isang opisina. Nagsimula siyang magtanong-tanong ng palihim sa iba pang mga empleyado. Napag-alaman niyang may ilang mga kasamahan ang nararamdaman ding may hindi tama. Parang may sumusubaybay sa atin, Marco. Pero hindi namin sigurado kung sino o bakit, lihim na sabi ng isa niyang kaibigan. Dahil dito, lalong lumakas ang loob ni Marco na maghanap ng higit pang ebidensya. Napansin niya rin ang mga kakaibang kilos ng ilang mga opisyal sa tuwing may mga audit o inspeksyon sa opisina. May mga dokumentong bigla na lang nawawala o nababago ng walang paliwanag. Isang araw, may nakita siyang mga email sa computer ng isang manager na naglalaman ng mga instructions upang itago ang mga surveillance devices mula sa mga mas nakakataas. Ano ang nangyayari dito? Bakit kailangang itago ito? Ang tanong ni Marco. Sa mga susunod na araw, napansin niya ang mga panibagong CCTV na hindi kasama sa opisyal na plano ng security system. May mga ito sa mga lugar na hindi dapat nilalabasan ng mga empleyado, tila isang lihim na operasyon. Isang gabi, habang nagbabantay si Marco sa opisina, napakinggan niya ang isang pulong ng mga manager sa conference room. Nag-uusap sila ng seryoso tungkol sa mga kamera at pagtatago ng mga video. Hindi niya maintindihan lahat ng mga technical na salita, ngunit malinaw na may tinatago sila. Dapat maging maingat tayo. Hindi pwedeng malaman ito ng iba, sabi ng isang lalaki. Nalaman ni Marco na ang mga surveillance device ay hindi lamang para bantayan ng mga empleyado, kundi pati na rin ang mga kliyente ng kumpanya, isang bagay na labag sa batas at sa tiwala ng mga tao. Sa bitna ng kanyang pag-iimbestiga, napansin ni Marco na tila may mga taong sumusubaybay din sa kanya. May mga pagkakataon na kapag lalapit siya sa isang lugar, bigla na lang siyang nakikita ng mga tao na hindi niya kilala. Parang ako ang tinututukan, isip niya ng may kaba. Sa kabila ng takot, hindi siya nagpatalo. Nakipag-ugnayan siya sa ilang mga kaibigan na may alam sa teknolohiya upang suriin ang mga device. Nalaman nilang advanced ang gamit na iyon at may kapasidad pang mag-record ng palihim. Isang gabi, sa lihim na pagpupulong kasama ang mga kaibigan, sinabi ni Marco, kung hindi natin ito mapipigilan, baka mapagsamantalahan ang mga impormasyon ng kumpanya at mga empleyado. Tiniyak ng grupo na kailangang ilahad ang katotohanan sa tamang panahon, ngunit alam nilang hindi ito magiging madali dahil marami ang nakataya. Dumating din sa kanilang kaalaman na may mga empleyadong na pressure upang maging bahagi ng paniniktik. Ang ilan ay nagawang manipulahin sa pamamagitan ng mga pangako o pagbabanta. Isang matagal ng empleyado na nakilala ni Marco bilang si Mang Ramon ay nagkwento sa kanya. Alam ko ang mga nangyayari pero natatakot akong magsalita.
hindi nating alam kung sino ang kasama ng mga ito. Makakaasa ka sa akin, Mang Ramon, hindi kita iiwan, sagot ni Marco ng may tapang. Habang lumalalim ang pananaliksik ni Marco, lumalabas ang masalimuot na kalakaran sa likod ng mga kamera. Ang mga ito ay ginagamit hindi lamang para kontrolin ang mga empleyado, kundi upang mangalap ng impormasyon na maaaring gamitin sa pananakot o pananakaw ng datos. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy na nananatiling mahinahon si Ginoo Reyes. Ngunit hindi pa alam ni Marco kung hanggang kailan ang pagkakatuklas ng mga hidden camera ay isang babala na may malalim na problema sa loob ng kanilang kumpanya. Napagtanto ni Marco na ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong organisasyon at sa mga taong naniniwala sa tama. Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo siya sa kanyang mesa at piniingnan ang mga lumabas na ebidensya, napaisip si Marco. Hindi ito simpleng laban, pero hindi ako susuko. Kailangang malaman ng lahat ang katotohanan. Isang araw, habang abala si Marco sa pag-aayos ng mga papeles, sa isang maliit na silid sa likod ng opisina, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa itaas ng pinto. Isang maliit na itim na bilog na tila hindi kasali sa disenyo ng silid. Lumapit siya at maingat na ininspeksyon ito. Napagtanto niya na ito ay isang hidden camera. Hindi siya makapaniwala na may ganito sa loob ng opisina ng kumpanya ni Ginoo Reyes. Paano nangyari ito? At bakit may ganito dito? Ang tanong niya habang hawak-hawak ang maliit na aparato. Hindi niya alam kung paano ito naroon nang hindi niya napansin. Ngunit ang pangamba ang agad na sumalubong sa kanya. Kung totoong may mga hidden camera sa opisina, anong ibig sabihin nito para sa lahat ng empleyado? Sino ang naglagay nito? At ano ang layunin? Dali-dali niyang nilapitan si Liza, ang kanyang team leader, at ipinakita ang kanyang nadiskubre. Ngunit ang naging reaksyon nito ay hindi nagbigay ng kapanatagan. Marco, baka may paliwanag yan. Hindi ito basta-basta bagay para pagkabahalaan agad. Ang sabi ni Liza, tila nag-aalinlangan. Ngunit sa puso ni Marco, alam niyang may mas malalim na issue. Hindi ito basta kamera para sa seguridad. Ito ay isang uri ng paniniktik, isang paglabag sa privacy na maaaring magdulot ng malaking problema. Kinuha ni Marco ang desisyon na bulungan ito kay Ginoo Reyes na siyang may-ari ng kumpanya. Alam niyang mahirap ang gagawin niya, ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan. Naghanda siya ng mabuti bago lumapit. Isang araw, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw sa trabaho, hinanap ni Marco si Ginoo Reyes sa kanyang opisina. "Sir, may isang bagay po akong gustong sabihin na mahalaga." Bungad ni Marco habang nanginginig ang boses. Tumango si Ginoo Reyes. "Sige, Marco, ano yan?" Dahan-dahang inilahad ni Marco ang tungkol sa hidden camera na nakita niya at ang mga hinala niyang mayroong paniniktik sa opisina. Sa umpisa, nagulat si Ginoo Reyes at hindi agad naniwala. Para sa kanya, hindi ito maaring mangyari sa kanyang kumpanya. "Hindi ko alam kung paano ito nangyari, Marco. Kung totoo man ito, kailangang mabilis itong imbestigahan." Ang seryosong tugon ni Ginoo Reyes. Nag-uumpisa silang mag-imbestiga ng lihim. Pinuntahan nila ang mga lugar sa opisina kung saan posible pang may mga nakatagong kamera. Sa bawat sulok na kanilang sinusuri, nadagdagan ang kanilang pagkabahala. Napansin nilang may mga device pa sa mga lugar na hindi karaniwang pinupuntahan ng mga empleyado. Sa mga panahong ito, lumitaw ang tensyon sa pagitan nila ni Marco. Sa kabila ng pagtitiwala ni Ginoo Reyes, hindi niya maitatanggi na nag-aalangan siya sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Napagtanto niyang hindi lahat ng nasa loob ng kumpanya ay may magandang hangarin. "Marco, kailangan nating maging maingat. Maraming tao ang posibleng sangkot dito," sabi ni Ginoo Reyes sa isang pulong na dinaluhan nila ng ilang tapat na empleyado. Habang umuusad ang imbestigasyon, isang pangalan ang lumutang na hindi inaasahan. Ang isang matagal ng kaibigan ni Ginoo Reyes na naging bahagi ng Board of Directors. Ang taong ito ay tila may lihim na balak na ginamit ang mga kamera upang mag-ipon ng mga impormasyon para sa sariling kapakinabangan.
Nang malaman ni Marco ang detalye, naramdaman niya ang pagbagsak ng mundo sa anyang dibdib. Paano kung totoo ito? Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan namin ang may kasalanan? Ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya, kundi pati na rin sa personal na paninira at pagtataksil. Naging mahirap para kay Marco ang tanggapin ang katotohanang may mga taong handang lokohin ang kanilang lider, pati na ang mga empleyado. Lumabas din na ang paggamit ng mga kamera ay para mangalap ng mga lihim na impormasyon na posibleng gamitin upang manipulahin ang negosyo o para sa mga ilegal na gawain. Ang mga empleyado ay tila naging biktima ng paniniktik at kawalan ng respeto sa kanilang privacy. Dahil dito, unti-unting gumulo ang mga relasyon sa loob ng kumpanya. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga empleyado at management. Ang tiwala na dati matibay ay unti-unting naglalaho. Marco, kung ano man ang nangyari, kailangang maayos natin ito, sabi ni Ginoo Reyes sa isang pulong ng buong management team. Nanindigan si Marco na hindi ito matatapos sa pagtanggap lamang ng problema. Kailangan nilang ilabas ang katotohanan at panagutin ang mga sangkot. Ngunit alam niya na hindi magiging madali ang laban na ito. Maraming tao ang maaaring masaktan, marami ring relasyon ang masisira. Pero sa kanyang puso, alam niyang ito ang tamang hakbang para sa katarungan. Habang iniisip ang mga susunod na hakbang, hindi niya maiwasang maalala ang mga pangako sa sarili, ang protektahan ang mga inosente at ituwid ang mali, kahit ano pa ang maging kapalit. Sa huli, napagtanto ni Marco na ang pagkakatuklas ng hidden camera ay simula lamang ng masalimuot na laban na magbabago hindi lamang sa kumpanya kundi pati na rin sa kanyang buhay. Nang ibahagi ni Marco kay Ginoo Reyes ang tungkol sa mga natuklasang hidden camera, hindi inaasahan ang reaksyong kanyang natanggap. Sa unang pagkakataon, ang bilyonaryong matagal niyang hinangaan ay magpakita ng kawalang tiwala. Hindi sa kanya, kundi sa katotohanan na may ganitong pangyayari sa loob ng kanyang kumpanya. Marco, hindi ako makapaniwala na may ganitong nangyayari dito. Ito ay isang malaking dagok sa ating lahat, ani Ginoo Reyes, habang nakatitig sa malawak na tanawin mula sa kanyang opisina. Sir, ito po ang totoo. Kailangan po natin itong imbestigahan ng maayos, sagot ni Marco ng may pag-aalangan. Hindi nagtagal, sinimulan nilang dalawa ang isang lihim na imbestigasyon, ngunit agad bilang naramdaman na hindi ito magiging madali. Ang tensyon sa loob ng kumpanya ay unti-unting sumiklab. May mga nakatataas na hindi natuwa sa pag-usisa ni Marco at tila sinubukang pigilan ang kanyang mga hakbang. Alam mo, Marco, dapat maging maingat ka. Hindi lahat ng bagay ay para sa'yo. Babala ng isang matataas na opisyal na hindi pinangalanan. Sa kabila ng mga pabala, nanindigan si Marco. Alam niyang tama ang kanyang ginagawa, kaya't patuloy niyang hinanap ang mga ebidensya at mga saksi. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang nadarama ang lumalalang tensyon. Isa sa mga pinakahirap na bahagi ay nang malaman nilang may mga tao sa kumpanya na sadyang nagtatakip ng mga ebidensya upang mapanatili ang kanilang lihim. Paano natin makukuha ang buong katotohanan kung may mga pumipigil? Tanong ni Marco sa isang lihim na pulong. Hindi lamang ito naging problema ng kumpanyang pinapasukan niya, kundi personal na hamon kay Ginoo Reyes. Napilitan siyang harapin ang isang matagal ng kaibigan at kasosyo sa negosyo na pinaghihinalaan sa paniniktik. Reyes, hindi ko inakala na ganito ang magiging katapusan ng ating samahan, sagot ng kaibigan nang magharap sila sa isang pribadong lugar. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo ito sa akin. Ibig sabihin ba nito ay wala kang respeto sa tiwala ko? Ani Ginoo Reyes na puno ng sama ng loob. Ang sigalot na ito ay naging dahilan ng matinding pagbabago sa loob ng kumpanya. May mga empleyadong nahati ang panig, may mga nanindigan kay Ginoo Reyes at mayroon ding mga tumindig para sa kaibigan nito. Ang dating pagkakaisa ay napalitan ng hindi pagkakaunawaan at usap-usapan. Habang nagpapatuloy ang imbestigasyon, lalong naging mahirap ang sitwasyon ni Marco. May mga pagkakataon na siya ay binalaan o niligawan ng mga balita upang pigilan siya sa paghahanap ng katotohanan. Mag-ingat ka, Marco.
May mga tao na hindi mo dapat kalabanin, paalala ng isang kaibigan. Ngunit hindi pinansin ni Marco ang mga babala. Alam niyang hindi niya pwedeng baliwalain ang mga nangyayari sa opisina at sa kumpanya. Ang kanyang hangarin ay linisin ang kanilang lugar ng trabaho mula sa katiwalian at paniniktik. Sa kabilang banda, napansin ni Ginoo Reyes na nagbago ang kanyang mga relasyon sa mga nakapaligid sa kanya. Ang dating mga matalik na kaibigan ay naging mga kalaban at ang tiwala na kanyang ibinigay ay unti-unting nabasag. Sa kabila nito, nanindigan siya sa kanyang paninindigan para sa patotohanan. Kahit anong gawin nila, hindi ko hahayaan na masira ang kumpanya dahil sa mga ganitong gawain. Ang kanyang deklarasyon sa isang pulong kasama ang mga direktor. Isang gabi, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa board meeting. Ipinakita ni Marco ang mga ebidensya na nakalap nila ni Ginoo Reyes. Ito po ang mga katibayan ng paniniktik at katiwalian. Kailangan nating kumilos ngayon bago pa lumala ang sitwasyon. Sabi niya ng matatag, hindi nagustuhan ng ilan ang kanyang mga pahayag. Hindi pa ito sapat na ebidensya. Baka ito ay isang paninira lamang. Tugon ng isa sa mga kasamahan. Ngunit ipinakita ni Ginoo Reyes ang kanyang suporta kay Marco. Sapat na ito upang simulan ang investigasyon. Hindi natin pwedeng baliwalain ang mga alegasyon. Aniya, dito nagsimula ang seryosong paglilinis sa loob ng kumpanya. May mga tawag sa mga empleyado upang linawin ang mga usapin at ang ilang mga sangkot ay pinawalang sala o inalis sa posisyon. Subalit ang proseso ay hindi naging madali. Ang mga taong na-expose ay gumamit ng mga paraan upang baliktarin ang sitwasyon. May mga panibagong intriga, banta at pagsubok na dumarating sa buhay ni Marco at ng mga taong tumutulong sa kanya. Sa gitna ng gulo, naging mas matatag ang samahan ni Marco at Ginoo Reyes. Hindi sila nagpadala sa mga panghihina ng loob at patuloy na lumaban para sa hustisya. Sa wakas, napagtanto ni Marco na sa kabila ng lahat ng sigalot at pagsubok, ang tunay na laban ay hindi lamang sa loob ng opisina, kundi sa puso ng bawat isa na nagnanais ng pagbabago. Sa pagsulong ng investigasyon tungkol sa hidden camera at iba pang katiwalian sa kumpanya, unti-unting lumitaw ang mga mukha ng mga taong nagtatago ng mamalihim na siyang ugat ng problema. Hindi ito basta mga empleyado lamang, kundi mga taong matagal nang nakaupo sa matataas na posisyon, ang mga kontrabida sa likod ng mga pangyayaring nagdudulot ng kaguluhan sa kumpanya. Isa sa mga unang lumabas na pangalan ay si Ernesto, isang matagal nang kaibigan ni Ginoo Reyes at miyembro ng Board of Directors. Sa simula, mahirap paniwalaan na siya ang sangkot dahil sa matagal nilang pagkakaibigan. Ngunit sa mga ebidensyang nakalap ni Marco, unti-unting lumitaw ang kanyang tunay na kulay. Ernesto? Hindi ito maaaring totoo. Bulong ni Marco nang mabasa ang mga dokumento na nagpapakita ng kanyang mga transaksyon sa likod ng kumpanya. Ngunit hindi lang si Ernesto ang sangkot. May ilan pang mga matataas na opisyal na ginagamit ang kanilang posisyon para sa pansariling kapakinabangan. May mga empleyado ring pinipilit na maging bahagi ng kanilang mga plano sa pamamagitan ng pagbabanta o pangako ng kapalit. Si Ernesto ay kilala bilang isang mapanlinlang na tao. Sa mga pulong, palaging maayos ang kanyang pananalita at tila may malasakit sa kumpanya. Ngunit sa likod nito, ginagawang daluyan niya ang mga iligal na gawain. Reyes, hindi mo alam ang mga bagay na pinapasok ko para mapalago ang negosyo. Ani Ernesto sa isang pribadong pag-uusap, ngunit hindi ito ang paraan. Nasasaktan ang kumpanya at ang mga tao dito, sagot ni Ginoo Reyes na puno ng pagkabigo. Dahil sa pagkakasangkot ni Ernesto, lalong naging komplikado ang sitwasyon. May mga empleyadong naliligaw at hindi alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Ang samahan at tiwala ay napinsala, lalo na nang lumabas na may mga taong handang isakripisyo ang integridad para sa pera at kapangyarihan. Sa gitna nito, naging mahirap para kay Marco na manatiling neutral. Nakikita niya kung papaano nasisira ang buhay ng mga tao, pati na rin ang kanyang relasyon sa ilang kasamahan. Ang dating pagkakaibigan at pagtutulungan ay unti-unting napapalitan ng takot at pagdududa. Marco, kailangan mong maging maingat. Hindi lahat ng nasa paligid mo ay tapat. Babala ni Tony sa isang pagkakataon. Alam ko,
Pero hindi ko kayang manood lang habang nasisira ang lahat. Tugon ni Marco. Ang mga kontrabida ay hindi lang mga taong mapagsamantalang nagtatago ng lihim. Sila rin ay may mga personal na motibo at plano na naglalagay sa panganib hindi lamang ang kumpanya, kundi pati na rin ang mga empleyado. Isang araw, may natanggap si Marco na lihim na babala mula sa isang insider. Kung patuloy mong haharapin ang mga ito, maaaring may masamang mangyari sa'yo. Ang nakasulat sa isang anonymous na mensahe. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Marco. Sa halip, lalo siyang napalakas at nagdesisyong labanan ang mga kontrabida hanggang sa huli. Ang pagharap sa mga taong ito ay hindi naging madali. May mga panahong ginamit nila ang kanilang impluensya upang hadlangan ang investigasyon. May mga pagkakataon na sila rin ang nag-organisa ng mga lihim na pagpupulong upang planuhin kung paano mapipigilan si Marco at ang kanyang mga kasama. Hindi nila kami mapipigil. Patuloy kaming lalaban. Ang paninindigan ni Marco sa mga sandaling ito. Lumabas din ang mga personal na koneksyon ng mga kontrabida sa ibang bahagi ng lipunan. Kaya naging masalimuot ang kanilang pakikipagkontra. Hindi lamang ito laban sa loob ng kumpanya, kundi isang mas malawak na laban para sa hustisya. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Marco. Alam niyang ang tunay na laban ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga empleyadong nagtiwala sa kanya at para sa kumpanya na kanyang pinapangarap na maging malinis. Nagpatuloy ang kanyang paninindigan at pagkilos, hindi alintana ang mga panganib at pagsubok na kanyang hinaharap. Sa puso niya, naniniwala siyang darating ang araw na ang katotohanan ay mananalo. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nakasanayan ni Marco ang mabilis at masalimuot na takbo ng buhay sa kumpanya ni Gino Reyes. Hindi naging madali ang landas na tinahak niya. Napuno ito ng mga pagsubok, kabiguan at tagumpay na naging pundasyon ng kanyang pagkatao at paninindigan. Sa umpisa, nahirapan siya sa mga bagong responsibilidad. Minsan ay nadaraman niyang parang wala siyang sapat na kakayahan para makasabay sa mga veteranong empleyado na matagal nang nakaposisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang masigasig at masipag. Marco, tandaan mo, walang shortcut sa tagumpay. Kailangan mo lang maging matiyaga. Payo ni Liza na naging isa sa mga mentor niya sa kumpanya. Gamit ang mga payo na ito, nagsumikap si Marco na mag-aral ng husto sa trabaho at pati na rin sa kanyang personal na pagunlad. Dumalo siya sa mga seminar at training sessions upang mapalawak ang kanyang kaalaman. Hindi siya natakot humingi ng tulong at gabay sa mga taong mas may karanasan. Sa mga panahong iyon, naranasan din niyang maging biktima ng diskriminasyon sa loob ng kumpanya. Dahil sa kanyang simpleng pinagbulan, may mga pagkakataon na hindi siya binigyan ng pantay na oportunidad kumpara sa iba. Minsan, tinanggihan ang kanyang mga suwestyon at ideya nang hindi man lang binibigyan ng sapat na konsiderasyon. Parang hindi pa ako kabilang dito. Sambit niya sa sarili matapos maramdaman ang ganitong pagtrato. Ngunit hindi niya hinayaang maging dahilan ito para sumuko. Bagkus ginamit niya ito bilang gasolina upang mas pagbutihin ang sarili at patunayan ang kanyang halaga. Habang patuloy ang paglipas ng panahon, unti-unting nakuha ni Marco ang respeto at tiwala ng mga kasama niya. Nagkaroon siya ng mga tagumpay na nagsilbing patunay ng kanyang pagsusumikap at dedikasyon. Isa sa mga pinakamalaking tagumpay niya ay nang ma-promote bilang isa sa mga pinuno ng proyekto na nagdulot ng malaking pagunlad sa kumpanya. Marco, nakita namin ang iyong galing at dedikasyon. Karapat-dapat kang maging leader. Sinabi ni Gino Reyes ng personal niyang ipahayag ang promosyon. Hindi maipaliwanag ni Marco ang saya at pasasalamat na kanyang naramdaman. Salamat po, sir. Patuloy ko pong pagsisikapan ang kumpanya at ang mga tao rito. Tugon niya na puno ng pangako. Sa kanyang paglalakbay, marami siyang nakilala at natutunang mga aral na hindi niya makakalimutan. Natutunan niyang mahalaga ang pagtitiwala sa sarili, ang pagbibigay halaga sa iba, at ang pagtanggap sa mga pagkukulang upang maging mas mabuting tao. Hindi rin siya nakalimot sa mga taong tumulong sa kanya sa kahirapan, lalo na ang kanyang ina.
Sa bawat tagumpay, iniisip niya kung paano niya mabibigyan ng mas magandang buhay si Aling Nena. "Anak, napakagaling mo. Proud na proud ako sa iyo," sabi ng kanyang ina sa isang pagbisita niya sa kanilang tahanan. Sa mga pagkakataong ito, ramdam ni Marco ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi lamang sa materyal na bagay, kundi sa mga relasyon at tiwalang nabuo. Ngunit hindi rin nawawala ang mga pagsubok. May mga pagkakataon na sinusubok siya ng mga intriga, mga panghuhusga at mga pagsubok sa loob ng kumpanya. May mga araw na gusto na niyang sumuko, ngunit palagi niyang naaalala ang mga pangarap niya at ang mga taong umaasa sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, naisip niya, "Hindi ito madaling landas, pero hindi ako titigil. Ito ang buhay ko at ito ang laban ko." Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Marco. Ang bawat pagsubok ay naging hakbang patungo sa kanyang tagumpay. Ang bawat pagkatalo ay naging aral para sa mas magandang bukas. At sa bawat araw na dumadaan, mas lalo siyang nagiging handa sa mas malalaking hamon na darating. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng naniniwala sa kanya at sa kanyang mga pangarap. Lumipas ang mga buwan at unti-unting umabot sa puntong hindi na kayang takpan ang mga lihim na bumabalot sa kumpanya ni Ginoo Reyes. Ang mga ebidensiya na pinagtipon ni Marco kasama ang suporta ni Ginoo Reyes at ilang tapat na empleyado ay nagdulot ng isang matinding pagsabog ng katotohanan na gumuho ang mundo ng mga sangkot. Nagsimula ang lahat ng isang araw, isang malaking meeting ang inorganisa ni Ginoo Reyes para ipahayag ang mga kinalabasan ng investigasyon. Mga kasama, oras na upang harapin natin ang mga katotohanan, gaano man ito kahirap. Panimula ni Ginoo Reyes habang nakatingin sa mga empleyado na puno ng kaba at pagtataka. Dito, ipinakita ni Marco ang mga dokumento, video at testimonya na naglalantad ng mga paniniktik, katiwalian at mga lihim na gawain ng ilang matataas na opisyal, kabilang ang matagal ng kaibigan ni Ginoo Reyes na si Ernesto. Naging matindi ang tensyon sa loob ng kwarto habang nagbabasa ang mga tao ng mga ebidensyang ipinakita. "Hindi ko akalain na ganito ang katotohanan," sambit ni Ginoo Reyes na may halong pagkabigla at sakit. Habang lumalabas ang mga detalye, napasigaw ang ilan sa galit at pagkadismaya. May mga nagtangkang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit malinaw ang mga ebidensya na laban sa kanila. Sa gitna ng gulo, naramdaman ni Marco ang bigat ng responsibilidad. Ito na ang tamang panahon para maitama ang wali, ang bulong niya sa sarili. Nang matapos ang presentasyon, ipinahayag ni Ginoo Reyes ang mga hakbang na kanilang gagawin upang linisin ang kumpanya. Ang mga sangkot ay haharap sa hustisya. Hindi natin hahayaang sirain nila ang integridad ng ating kumpanya. Aniya, ngunit hindi naglaon. Dumating ang pinakamalaking pagsubok. Dahil sa pagsisiwalat, naging target si Marco ng mga banta at pananakot. May mga taong ayaw matinggal sa posisyon, kaya't gumamit ng iba't ibang paraan para pigilan siya. Isang gabi, habang pauwi na, may tumawag sa kanya sa telepino nang walang pangalan. "Itigil mo na ang ginagawa mo kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo." Banta ang narinig ni Marco. Hindi siya natakot bagamat alam niyang delikado. Sa halip, lalo siyang napalakas. "Hindi ako susuko," ang sagot niya sa sarili. Dahil sa panganib, nagkaroon ng lihim na suporta si Marco mula kay Ginoo Reyes. "Hindi kita iiwan. Kasama mo ako hanggang dulo," sinabi ng bilyonaryo sa kanya sa isang pulong. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa kumpanya, kundi para sa prinsipyo ng katotohanan at hustisya. Naging inspirasyon si Marco sa mga empleyadong nalinlang upang manindigan at lumaban. Sa gitna ng krisis, lumitaw ang mga katotohanan na nagdala ng liwanag sa madilim na sulok ng kumpanya. Ang mga taong matagal nang nagpapanggap ay naharap sa hustisya at nagsimulang magbago ang kultura ng kumpanya. Isang araw, habang naglalakad si Marco sa opisina, napansin niya ang mga ngiti at pasasalamat mula sa mga kasamahan. "Salamat sa tapang mo, Marco," sabi ng isang empleyado. "Hindi ko nagawa ito mag-isa. Salamat din sa inyong lahat," sagot niya na puno ng pasasalamat.
Ang tagumpay na ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat na naniniwala sa tama. Ngunit alam niya na ang laban para sa pagbabago ay patuloy, hindi matatapos sa isang araw. Ang pagsabog ng katotohanan ay naging simula ng panibagong yugto, kung saan ang integridad, tapang at pagkakaisa ang magiging sandigan. At sa puso ni Marco, alam niyang handa na siyang harapin ang anumang pagsubok na darating, dahil ito na ang kanyang paninindigan. Ang katotohanan ay laging mananaig. Pagkatapos ng matinding pagsabog ng katotohanan, nagsimula ang malawakang pagbabago sa loob ng kumpanya ni Ginoo Reyes. Ang dating madilim at puno ng lihim na opisina ay unti-unting nagkaroon ng bagong sigla at pag-asa. Hindi naging madali ang proseso, ngunit naging malinaw na ang tunay na pagbabago ay nagsimula mula sa pagpapanatili ng integridad at pagsugpo sa katiwalian. Isa sa mga unang hakbang ni Ginoo Reyes ay ang pagpapalakas ng sistema ng pamamahala. Naglatag siya ng mga bagong patakaran na hindi basta-basta pinatangga ang anumang uri ng paniniktik o pag-abuso sa kapangyarihan. Dapat nating tiyakin na ang kumpanya ay magiging modelo ng katapatan at malasakit. Pahayag niya sa isang pulong ng mga empleyado. Kasama rito ang pagtatatag ng mas mahigpit na sistema para sa pag-inspeksyon ng mga surveillance devices. Ang mga hidden camera at iba pang ilegal na kagamitan ay agad na tinanggal at ang mga taong sangkot sa paglalagay nito ay pinarusahan ayon sa batas ng kumpanya at ng estado. Sa panig naman ni Marco, unti-unti siyang naging isang simbolo ng pagbabago. Dahil sa kanyang dedikasyon, siya ay iniluklok bilang isa sa mga pinuno ng kumpanya. Bagamat marami pa ring mga pagsubok ang kinaharap, hindi niya inayaang madurog ang kanyang determinasyon. Marco, hindi biro ang mga pinagdaanan mo, pero ang galing mo na nakaabot ka rito, papuwi ni Liza sa kanya. Salamat po sis, gusto kong ipagpatuloy ang laban para sa lahat ng naniniwala. Sagot ni Marco ng may buong puso. Hindi lang ang mga patakaran ang nagbago. Naitatag din ang mga bagong programa para sa mga empleyado upang mapaigting ang kanilang kaalaman at integridad. Nagkaroon ng mga seminar tungkol sa etika sa trabaho, proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa, at mga paraan para iwasan ang katiwalian. Bukod dito, pinagtibay ni Ginoo Reyes ang kanyang mga ugnayan sa mga empleyado. Regular siyang nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing at suhestiyon ng mga tao sa kumpanya. Naging bukas siya sa ideya ng pagbabago, hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa kapakanan ng bawat isa. Hindi lang ito tungkol sa pera o negosyo, ito ay tungkol sa mga tao, sa kanilang buhay at pangarap. Sabi niya sa isang pagkakataon. Sa panig ni Marco, hindi siya nakalimot sa mga pinagdaanan niya at lalo na sa kanyang ina. Nagsimula siyang maglaan ng bahagi ng kanyang kita upang suportahan ang edukasyon ng mga batang mahihirap sa kanilang barangay. Itinatag niya ang isang scholarship fund na naglalayong tulungan ang mga kabataan na makapag-aral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Nay, hindi lang po para sa atin ang tagumpay ko. Gusto ko ring makatulong sa iba. Sabi ni Marco sa isang pagbisita sa kanilang bahay. Ngumiti si Aling Nena. Anak, napakabuti mo. Napaka-inspirasyon mo sa amin. Ang mga pagbabagong ito ay nagsilbing paalala sa lahat na kahit gaano man kalalim ang dilim, may pag-asa pa rin para sa liwanag. Hindi naging madali ang mga pagsubok. Ngunit sa katapangan, pagkakaisa at paninindigan, nagbunga ang mga pagsisikap. Nakita rin ni Marco na ang pagbabago ay hindi lamang sa antas ng kumpanya. Nagkaroon siya ng oportunidad na maging inspirasyon sa mga kabataan sa kanyang barangay. Regular siyang bumabalik upang magbigay ng motivational talks at magbahagi ng kanyang mga karanasan, na nagsisilbing paalala na ang tagumpay ay abot kamay kahit sa gitna ng mga pagsubok. Marco, ikaw ang patunay na kaya nating abutin ang ating mga pangarap, sabi ng isang estudyante sa kanyang lecture. Habang tumatagal, unti-unting naibalik ang tiwala ng mga empleyado at mga kliyente sa kumpanya. Nagkaroon ng mas malawak na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad
upang masigurong ang negosyo ay may positibong epekto sa lipunan. Hindi lamang isang kumpanya ang kanilang nabago, kundi isang komunidad na nagsimula ng maghilom mula sa sugat ng nakaraan. Sa kabila ng manatagumpay, nanatiling mapagpakumbaba si Marco. Alam niyang marami pa siyang dapat gawin at mga hamon na kailangang harapin. Ngunit higit sa lahat, nanatili siyang matatag sa kanyang paniniwala na ang katotohanan at pagkakaisa ang susi sa tunay na tagumpay. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw mula sa bintana ng opisina, naisip ni Marco, ito pa lang ang simula ng isang mas magandang bukas. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ni Marco sa loob ng kumpanya ni Ginoo Reyes, mula sa mga lihim na paniniktik, pagsubok at matinding laban para sa katotohanan, dumating ang panahon ng kapayapaan at bagong pag-asa. Bagamat hindi mawawala ang mga sugat ng takaraan, naranasan niya ang tunay na kahulugan ng pagbawi at paglaya. Nagdesisyon si Marco na ibahagi ang kanyang tagumpay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga kabataan sa kanyang barangay. Napagtanto niya na maraming batang tulad niya noon ang nangangailangan ng tulong upang makalabas sa kahirapan at maabot ang mga pangarap. Itinatag niya ang isang scholarship fund na may pangalang Liwanag ng Bukang Liwayway na nagbibigay ng suporta sa mga estudyanteng mahihirap, ngunit masipag at may pangarap. Gusto kong maging inspirasyon sa kanila, na kahit saan ka man nanggaling, kaya mong umangat, sabi ni Marco sa isang pagtitipon sa barangay. Dumating ang araw ng paglalunsad ng scholarship program. Nakita ni Marco ang mga ngiti at pag-asa sa mga mukha ng mga kabataan. Maraming salamat po, Marco. Ito po ang simula ng pagbabago para sa amin, sabi ng isang estudyante. Hindi lamang sa edukasyon, nakatutok si Marco. Nagbigay rin siya ng mga motivational talks sa barangay upang hikayatin ang mga kabataan na huwag sumuko sa harap ng mga pagsubok. Pinapaalala niya sa kanila na ang tagumpay ay hindi instant, kundi bunga ng tiyaga at tamang prinsipyo. Hindi madali ang buhay, pero may pag-asa lagi kung tayo'y magsisikap. Ang madalas niyang iparating na mensahe. Sa mga panahong ito, bumabalik si Marco paminsan-minsan sa kanilang lugar upang personal na makausap ang mga tao. Nakipagkwentuhan siya sa mga magulang, guro at mga lider ng komunidad upang mas maunawaan ang mga pangangailangan at paano pa sila makakatulong. Marco, hindi ka lang isang tagumpay sa lungsod, isa ka ring pag-asa namin dito, sabi ni Aling Nena, ang kanyang ina, habang nakayakap sa kanya. Ang mga karanasang ito ang nagpapatibay kay Marco na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa epekto nito sa buhay ng iba. Bilang isang leader sa kumpanya, sinigurado niya na ang mga natutunan niya sa buhay ay maipasa rin sa mga susunod na henerasyon. Pinangangalagaan niya ang kultura ng katapatan, respeto at malasakit sa opisina upang bawat empleyado ay maramdaman na sila ay bahagi ng isang mas malaking pamilya. Hindi naging madali ang paglalakbay, ngunit sa kanyang puso, alam niyang nagawa niya ang tama. Ang mga hamon na hinarap niya ay nagsilbing tulay patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe ng kanilang bahay sa barangay, nilingon ni Marco ang malawak na kalangitan na puno ng mga bituin. Napaisip siya, ito na ang simula ng panibagong yugto, hindi lang para sa akin kundi para sa lahat ng mga nangangarap. At dito nagtapos ang kwento ni Marco, ang batang nagsimula sa simpleng buhay na harap ang madilim na mundo ng paniniktik at katiwalian, ngunit hindi nagpatinag. Sa halip, ginamit niya ang kanyang tapang at puso upang baguhin ang mundo sa paligid niya, unti-unting nagdala ng liwanag sa mga sulok na dating madilim. Ang kanyang kwento ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na sandali, may pag-asa pa rin. At sa bawat bulong ng hangin, may mga pangarap na patuloy na sumusubong, naghihintay lamang na matupad.